Tinuruan akong maging mahinhin, maging maingat, maging disente. Pero sino ba nagtakda sa mga salitang iyon? Kapag nagsalita raw ako ng malakas, o siya raw ako matapang. Kapag nanahimik ako, mahina raw ako. Nakapagod maging babae sa mundong laging may opinyon, sa kung paano ako kumilos. Sa bawat pahina ng librong binubuklat ko, sa bawat pangarap na isinusulat ko, natutunan ko ang pagiging babae hindi limitasyon. Ito ay posibilidad. Ako ay isang ina. Sa aking kamay, dumadaloy ang pag-aaruga. Sa aking dibdib, natutulog ang takot at pag-asa ng aking mga anak. Sabi nila likas daw sa isang babae na magtiis. Pero hindi nila nakikita ang pagod na tahimik kong nilulunok. Hindi nila naririnig ang mga pangarap kong minsan ipinagpapaliban ko. Gayunpaman, hindi ako mahina. Ang isang babae ay hindi lamang tungkol sa pag-aaruga, kundi ito rin ay lakas ng isang tahanan na kayang itayo kahit ito ay bumagsak. Ako ay isang babaeng piniling maging totoo sa sarili. Hindi naging madali ang paglalakbay. Maraming matang tumigitik. Maraming bibig ang kumekestyon. Saan ka nga ba talaga nababagat? Dati, natatakot ako sumagot. Pero ngayon, alam ko na. Ako ay nabibilang sa mundong ito bilang babae. Ang pagiging babae ay hindi lamang dugo o buto. Ito ay ang pagkilala sa sariling identidad at ang tapang na ipaglaban ito. Ako ay anak ng lupa at ilog. Lumaki akong tangan, ang kwento ng aming mga ninuno. Sa aming komunidad, ang babae ay tagapangalaga ng kultura, ng awit, ng alaala. Ngunit sa paglipas ng panahon, unting-unting tinatabunan ang aming tinig. Inaagaw ang lupa, binabaliwala ang aming katarungan. Ngunit ako ay naninindigan. Ang pagiging babae para sa akin ay pag-ugat, pagpapatuloy ng tradisyon, pagprotekta sa kalikasan, at pag-alaala sa kung sino kami bago pa man kaming tawaging iba. Iba-iba ang aming kwento. Iba ang aming lakas. Ngunit isa ang aming Kami ay babae. Hindi kami kahinaan. Hindi kami katahimikan. Kami ay lakas. Kami ay pagbabago. Kami ay buhay. Ang babae ay tayo.